mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abile. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Okay. Good morning po mga kaibigan. Tayo naman po ay magbabalitaan. Ipahatid na po natin ang mga balitang mula nasyonal at lokal. Sa ating mga kababayan na nag-aantay na ng ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Noynoy Aquino hindi bababa sa pwesto. At Pangulong Noynoy Aquino tinatawag na disaster president. Sa ibang mga balita, sa darating na halalan ng kabataan 18 to 27 years old ay ang dapat tumakbo bilang SK. Subalit kung may kamag-anak itong mga government official ay mahigpit na ipinagbabawal. Aan po ang mga balitang ating dapat mabatid sa mga oras na ito. Hindi pagbibigyan ng Malacanang ang kapresto ng ilang obispo at ng civil society na nanawagan na sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, may sinumpaang tungkulin si Pangulong Noynoy Aquino sa bayan at tatapusin niya ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa June 30, 2016. Binigyan din Coloma na nagagampanan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ng tapat ang kanyang mandato sa taong bayan. Kaya walang dahilan para bumaba o mano ito sa pwesto. Nag-ugat ang panawagan laban kay Pangulong Noynoy Aquino dahil sa malagim na sinapit ng 44 na komandos ng Philippine National Police Special Action Force na nagpapasiklab ngayon sa damdamin ng maraming Pilipino. Kabilang sa mga hayagang nanawagan ngayon sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Aquino ay sina retired Archbishop Oscar Cruz, Batangas Archbishop Ramon Argiles, at Zamboanga Archbishop Romulo de la Cruz, at Rian Pabilinas, kapatid ng isang nasawing opisyal ng SAP. Million people ang magmamarcha umano at ilan pang mga civil society, ang grupo ng civil society ang magmamarcha. Ayon kay Coloma, sa kabila ng mga banta at matinding batikos, mas pinili pa ni Pangulong Aquino na manahimik muna at hayaan ang Board of Inquiry na mag-imbestiga sa tunay na pangyayari sa malagim na pagkamatay ng SAP na 44. Sa kamay nangyari ito sa kamay ng mga Moro Islamic Liberation Front sa Mamasapano, Maguindanao. Yan po mga kaibigan, nananatili si Pangulong Noynoy nananahimik. Pero sa totoo lang man po yan, sa aking komento, nararanasan po natin yan, mananahimik ka. Pero masakit po sa ating damdamin. Talagang matindi po talaga. Kasi halos pag nagbukas po kayo ng social media ngayon, minumura po ang ating Pangulo. Sa isa pa pong balita, ilang protesta sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa SAP member, nagpakalbo na ang mga nagpoprotesta ngayon.
nagpakalbo ang mga matatandang Special Action Force at mga retiradong Philippine National Police, Special Action Force o PNP SAP bilang protesta at pagpapakitang hindi sila natuwa sa kawalang aksyon umano ng ating gobyerno. Samantalang itinanggi naman ng palasyo na malamig ang pagtanggap at pagtrato ng mga operatiba ng PNP SAP kay Pangulong Benigno Aquino nang kausapin ang mga ito sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, kasama siya nang kausapin ng Pangulo ang trupa ng SAP at sa sandaling pagkakataon lamang iyon. Sinabihan niya ng Pangulo na sa mga miyembro ng SAP na kung hindi handa ang mga ito na maglabas ng kanilang saloobin at mga mungkahi, ay bukas itong makikipag-ugnayan sa kanila. Ang pananahimik umano ng tropa ng SAF sa harapan ng Pangulo ay tanda ng kanilang protesta sa tila'y malambot na posisyon ng gobyerno na tugisin ang mga pumatay sa kanilang mga kasamahan dahil isinaalang-alang ang peace talk. Yan po ang mga kaganapan sa ating bansa ngayon. Siyempre, natural lang sa aking komento, normal lamang na ipagtatanggol ni Sunny Coloma ito. Pero nabatid po natin na talagang hindi nagsalita ang mga SAP. Tatlong tanong pa ni Pangulong Noynoy Aquino ay hindi po nagsalita. Ibig sabihin, masama po talaga ang loob ng mga PNP SAP. Sa aking kabatiran, ang PNP SAP ay ito po yung dating Philippine Constabulary na inabsorb sa PNP, kaya ginawa po silang PNP SAP. Sila po yung mga constabulary, sila po yung mga sundalo dati, na ngayon ay nasa SAP na o sa PNP na. Samantala mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating mga pagbabalita. May itong si Pangulong Noynoy Aquino tinawag na disaster president. May Yolanda na, may Zamboanga Siege na, may SAP 44 pa, at iba pa. Ito po'y pahayag ng grupong Gabriela. Nadagdagan pa ang panawagan ngayon para bumaba na sa pwesto si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ayon sa Makabayan Black na namumuro na si Pangulong Noynoy Aquino sa kanila. Anilay mga kasalanan ng bayan mula sa IDCA US, illegal na DAP hanggang sa naging papel ng Pangulo ang Mama Sapano incident. Gayunman, bagamat hindi sang-ayon si retired Bishop Teodoro Bacani na si Pangulong Noynoy dapat umanong ipaalam sa Pangulo na may pagkukulang siya bilang pinuno ng bansa. Hindi pumapayag itong si retired Bishop at Teodoro Bacani na si Pinoy ay dapat umanong ipaalam na may pagkukulang siya bilang pinuno at ipamuka umano sa Pangulo ang kanyang kapalpakan at pagkakamali. Ganon din ang kailangan at kakulangan sa kanyang liderato. Samantala mga kaibigan, nanawagan din ang ilang kongresista sa
nabuhayin ang panawagang impeachment laban kay Noynoy Aquino. Ayon kay Representative Nery Colmenares ng Bayan Muna, panahon na upang manawagan sa sambayanang Pilipino na hindi karapat-dapat sa ang Pangulo sa kanyang posisyon. Ayon kay Representative Luz Ilagan ng Gabriela Party List, maituturing na disaster president itong si Pangulong Noynoy Aquino mula sa Bagyong Yolanda, Zamboanga Siege, at ngayon naman ay ang Mamasapano kung saan nagpapatunay lamang ng pagiging incompetent ng Pangulo. Sa pahayag naman ni Representative Carlos Sabati ng Bayan Muna, mahirap ang presidente na walang pagtingin sa mga mamamayan at hindi kayang makikipagsimpatiya sa mga ordinaryong tao. Gayunman, ang nasabing panawagan ay ibinasura ng House Speaker Sonny Belmonte dahil iniimbestigahan na umano ang Mamasapano incident. Ayan po mga kaibigan, ang sunod-sunod ngayon na kaganapan sa ating bansa kung saan ay samut-sari na ang mga negatibo laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Kaya pinagdidiinan nga nitong Gabriela, mahirap umano na ang isang presidente ay hindi marunong makisalamuha o makisimpatiya sa isang ordinaryong mamamayan. Totoo naman po yan eh. Sa aking komento po ito, kung ang ikaw ay magserbisyo sa mamamayan, dapat arukin mo ang iyong damdamin, arukin mo ang damdamin ng mamamayan. I-level mo ang iyong sarili sa kanilang level. Hindi porket mayaman ka, ipaiiral mo yung iyong pagkamayaman. Hindi. Kasi kapag hindi mo aarukin ang kanilang kalagayan, hindi ka marunong makisalamuha sa masa, kahit asyendero ka pa, hindi ka talaga pahalagahan ng masa. Kaya ka nga nagkakasweldo sa gobyerno, kaya ka nga mayroong pondo, kaya ka nga kumita dahil sa masa. Kaya dapat pakisamahan mo ang masa. Pangulong Noynoy Aquino, hindi porkit ipinanganak kang mayaman. Mga kaibigan, yan po ang inyong mga nasaksihan ngayon na mga balitang nasyonal. Ito naman sa balitang SK naman, ito na, 18 anyos hanggang 27 anyos. Ay ito lamang ang dapat umanong tumakbo bilang SK na kung may kamag-anak na government official ay mahigpit pang ipinagbabawal. Bawal na umanong tumakbo sa anumang sangguniang kabataan o SK ang pamilya o kamag-anak ng sinumang public official mula nasyonal, provincial, city, municipality at hanggang sa barangay level. Ibig sabihin, kung may kamag-anak ka kahit kagawad ng barangay, ay hindi ka pwedeng tumakbo. Pati na ng mga apwente hanggang sa ikalawang antas ng pagiging kamag-anak. Mga second degree hindi pwede. Kahit pala'y apwente, kamag-anak ka ng apwente na ina-appoint bilang treasurer ng barangay, bilang sekretary ng barangay, ay hindi ka pwedeng tumakbo. Ito ang nakapaloob sa bagong probisyon dahil sa panahon ng amendments sa Senate Bill 2401
unang Youth Development and Improvement Act 2014. Pinalawak ng Senado ang sakop ng provision na may kinalaman sa anti-dynasty. Suportado naman ni Senador Bambam Aquino, chairman ng Senate Committee on Youth, ang pagkilos para palawakin ang saklaw na anti-dynasty provision ng SK Reform Bill. Sa dating panukala, tanging ang mga pamilya at kamag-anak lang ng provincial, city, municipality at bataan at barangay opisyal ang hindi pwedeng maghamol ng anumang pwesto sa SK. Pinalawak din ng panukala ang edad ng SK patungong 18 hanggang 27 upang magkaroon sila ng pananagutan sa kanilang mga pagkilos. Itinakda rin ng panukalang ito na sumailalim ang SK opisyal sa mandatory training program bago sila maupo sa pwesto upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman na magagamit sa kanilang tungkulin. Isinulong din ang pagtatatag ng Local Youth Development Council o LYDC, isang konseho na susuporta sa sangguniang kabataan at yak mas aktibong partisipasyon ng mga kabataan. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Samantalang balita naman po tayo sa ibang mga balita. Kahapon po ay nagmamarcha na mula Mindula. Nagmamarcha na patungong US Embassy ang mga militanteng grupo upang kondinahin at hilingin na pananagutin na si Pangulong Noynoy Aquino bilang Commander-in-Chief sa madugong masaker na ikinasawi ng 44 na PNP SAP komando. Kasama po rito sa kanilang panawagan na dapat ay bumaba na si Pangulong Benigno Noynoy Aquino at pananagutin sa Mama Sapano incident. Ang kayaan ay nagmamarcha ang mga kaanib ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Samantala naman sa ibang balita, isang kondo naman sa BGC Kumuho at dalawa ang namatay. Patay ang dalawang construction worker habang 11 ang sugatan nang gumuho ang pinatuyong simento sa upper ground floor ng isang itinatayong gusali kahapon ng umaga sa Bonifacio Global City sa Taguig City po. Didon the spot sina Ruben Rakin habang didon arrival naman sa St. Luke Medical Center si Renante de la Cruz na huling nakita ng mga rescue team. Ginagamot naman sa naturang ospital ang 11 sugatan na pawang mga construction worker na sina Aldrin Gahuman, Jemar Carbita, Sandy Vargas, Roberto Lorca, Regan Labmutin, Larry Maguray, Wendell Bihim, Darwin Amara, Bernard Tugadi, Jonathan Aguson at Dillinger Abara. Base sa mga natanggap na report ng kapulisan, naganap ang insidente dakong alas 8:10 ng umaga sa upper ground floor ng ginawang The Suite Condominium na nasa 7 palapag pa lamang ang construction nito sa panulukan
ng 5th at 20th Street sa 20th Avenue yan sa Bonifacio Global City. Sinasabing bumigay umano ang pinatuyong semento at ang scaffolding nito na pinagtungtungan ng mga biktima. Sa pahayag ng isang nagngangalang Nestor, napadaan siya sa lugar nang nakarinig siya ng malakas na kalabog at sigawan kasabay ang pagguho ng semento. Nagpatupad na naman ng mahigpit ng seguridad ang pulisya ngayon sa naturang lugar dahil nagkakagulo ang mga tao nang maganap ang insidente. Agad namang isinugod ng rescue team ang mga sugatang biktima sa naturang ospital. Posible umanong mananagot ang kontraktor nito sa naturang insidente at kapag napatunayan na nagkaroon nga ng mga ito ng kapabayaan ay sasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Sa balitang lokal naman po tayo. Pagpanaw po ng isang board member ng Zambales ay pinagluluksa ng mga mamayan ng Zambales ang pagpanaw ni 2nd District Board Member Attorney Conrado Paliorin na labis namang ikinalulungkot na ngayon ng kanyang mga kababayan na dating kanyang pinagsisilbihan bilang board member ng Zambales. Habang isinasigawa ang balitang ito ay inaalam pa ng mamayag kung anong sakit ang dumapo sa butihing kinatawan ng 2nd District ng Zambales. Napakarami na rin umanong nakikidalamhati ngayon sa nasabing board member at hanggang sa social media. Isa pang balitang lokal, paint spill at oil spill. Pinagkakitaan ba ng SBMA? Ito po ang katanungan ng ilang mga worker. Kahit anong lihim ay nabubulgar din ang itinatagong report para hindi magka-negatibo ang Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA. Hinggil sa naganap na paint spill, ilang buwan na ang nakalipas. Sinundan naman agad ito ng isang oil spill na mula sa isang barkong World 1 kung saan ay pinaniwalang dito nang gagaling ang mga nasasabing langis na nagkalat sa karagatan ng SBMA kung saan ay itinawag kagad ito ng isang Ocean Cargo Corporation sa Seaport Department. Ang mga pangyayaring ito ay sadyang itinago sa media at nakaalis na lamang sa SBMA ang mga may sala nito nang hindi mabatid kung ano ang napagkasunduan ng SBMA at ng mga violators na ito. Kaya tuloy, naghihinala ang ating mga kababayan na baka napakinabangan. Ayan po mga kaibigan ang atin pong mga balita ng yan po ang ating mga balitang naibabatid sa inyo hinggil po sa nangyayari pong sa lokal na balita itong paint spill at oil spill na pinagkakitaan ng SBMA dahil nakaalis na lamang sa SBMA ang mga violators na ito na sadyang itinatago naman sa mga opisyal, sa mga mamayag. Kaya tuloy, pati si Chairman Roberto Garcia ay napagdududahan na nito. Kaya sana naman itong si Chairman Roberto Garcia ay magiging transparent na sa kanyang panunungkulan
dyan sa SBMA. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal, balitang lokal na inyo pong nasasaksihan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Ronda Balita sa Umaga, kung saan po dito po ninyo masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bansa. Ganon din po mga kaganapan sa buong region, probinsyal at lokal. Maraming salamat. Ako po'y pangsamantalang magpapaalam at babalik naman po mamaya sa programang Bigwas, ang commentary program ng inyong lingkod. Susunod na po ang programang Errol Dakami Show. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abile, ay pansamantalang magpapaalam. Mabuhay po kayo.